Asan si Candidate number 1? Hello? Hi! Ay, no, yung Moses. Kumusta naman Candidate number 1? Okay lang. Kaya-kaya ka? Kaya-kaya! Ganda-ganda. Nakailan na? Very positive yung ating Candidate number 1. Ang tanong ay, nakailan ka na? Wala. Uy, wala So, daw. single ka. Ngayon, double na. Double na. Ayun yung maging triple. Huwag na nga na. Okay, pick your question. Okay. Our candidate number 1 is David Almos, representing LMTV Cola. Ito na, mayroon. Dapat pala yung ating comments. Okay. Para po sa kaalaman ng lahat, ang nabunod na tanong na ating mga binibini ng ulan ay bilang kinatawan ng mga magta-tricycle. Ano ang mensahe mo sa mga may-ari ng gasoline stations? Ulitin ko, bilang kinatawan ng mga magta-tricycle, ano ang mensahe mo sa mga may-ari ng gasoline stations? Maraming salamat po. Bilang ginagawa ng mga tricycle, ipababatid ko po sa mga gasoline station na kung maaari na sana ay huwag naman basta-basta magtaas ng gasolina. Sapagkat napakalaki po ang epekto niyan sa aming mga tsuper dahil ito kami kumukuha ng pang-araw-araw namin gamit sa habang buhay. Thank you! Maraming salamat. Binibini number 1. Binibini number 1 from LMTV Cola, Aaron Almos, also known as Ivana. Ivana, Alawi. Roma Pitola, Manuel Aldrigo. Bakit naman mahinihin? Bakit mahinihin ang iyong palayo? Stage name? May daw talaga siya. Weh. Hindi na. May talaga. Sobrang mainit. Mahinihin talaga siya. Hayaan naman namin. Sige. Wakan ng tanong at mamasama. Wala tayong karapatang questioning ang kanyang stage name. Basta siya ay mainit. Ikaw ang nanginginig. Ito ang tanong para kay candidate number 2. Kung may pagkakataon kang makausap si Mayor, ano ang gusto mong sabihin kay Mayor na makakatulong sa hanay ng mga nasa sektor ng transportasyon? Ulitin ko ba? Okay na ito? Maraming salamat po sa inyong mga pagkakataon. Kung may pagkakataon pa kumakausap sa ating mayor, papabatid ko po sa kanya na sana magbigyan niya pansin ang ating mga kalsada. Kasi bilang tricycle driver, nandun yung hirap pag nakita mo na tulad ng biyahe namin ng Matana, tutulay na lupa, napakahirap ang ating kalsada. Sana naman po magbigyan ng pansin. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat, binibini number 4. At mamili naman ang ating Mayor George. Alright. From Victoria, Mr. Leonardo Ibias, also known as Bubbles. Amoy ko na. Sir? Nagtatagay sa natin amoy. Sir, pagpati ka muna sa ating mga... Ako, Andi lang. Pagpati sa ating mga kasama sa Victoria, pagpati. Pagpati mo. Lasing ka na. Nakainom yata si Sir. Ginagawa na
Ahangin ako sa chibat. Sabi niya, ma'am, ano po ang bubulungin mo? Teka kuya, wag dito, malayo ako. Baka ito ang bubulong mo. Ano? Sumasay ko. Ang tanong ay, ano sabi mo kanina? Ang tanong ay, sabi mo ba, ang tanong ay question. Ang tanong, Ang sagot. ano ang mga hakbang na ginagawa mo para makaiwas sa aksidente habang nagmamaneho ng tricycle sa araw-araw? Tulog tayo na aga. Sa Masa, yung mga kasama maayos na in-laws natin. Parang Thank you. Candidate number 3, Mr. Leonardo Elias Oscar Pabos. Thank you, sir. parang gusto ko na lang bumili ng motor. Next, we have candidate number 4. Parang nakaiwas ka sa aksidente. Matulog ka ng maaga. Ako, yung mga ino. Wala ka sa buhay mo. Ay, nandito na ba yan? Iwas. Candidate number 4 from La Masa, Toda. Buhay. Teka lang. Ang laki Nasa naman mga yun. sa Toda. Ayun, ang dami. Pati mo na. Busog na busog. Ano yan? Mr. Junel Artista, also known as Arturo. Tunay ba ito? Ay, malatuklot ka! Hindi na pala. Kanina pa ako naantok, di mo naman ako ginayon ah. Hindi na pala kasi parang grabe na lang pagkaan. Iyak-iyak talaga ako sa ano. Ganyan pala yan. Grabe. Iniimpis ko na kayo ba? Ano, kaya mo ba? Kaya pa po. Ayun, syempre. May taning pa oh. Taning. Indoor pet kasi yan. Tapos dito oh. Okay, tagumpay na. Yan. Teka lang, may sito. Sinipay. Ito ang tanong kay candidate number 4. Natuto na lang kasi ako dito. Candidate number 4. Ito ang iyong tanong. Anong sikreto ng pagiging tricycle driver ang hindi alam ng karamihan pero dapat nilang malaman? Ulitin ko. Anong sikreto ng pagiging tricycle driver ang hindi alam ng karamihan pero dapat nilang malaman? Lagot na. Magandang po sa inyo lahat. Para sa akin po, ang magkakailangan sa tricycle driver na hindi alam ng karamihan ay ang katapatan. Sapagkat katapatan para sa akin ay isang karangalan, hindi lang para sa akin, hindi para sa ating mga tricycle driver. Higit po sa lahat, ang mapag-unawa at mapagpasensya ng tricycle driver. Sapagkat sa araw-araw natin pamamasada, iba't ibang tao ang ating nakakasama mo, kaya kailangan po natin ng pag-unawa at pagpapasensya. Yun lang po at maraming salamat.
Taking it at number 4, Arturo. Grabe ba makahirap sa gown? Oo nga eh. Ang lawak ng sako. Partner natin ang ating candidate number 5 from Matamatoda. Sexy. Sexy. Hello. Siya si John Carlos Magana. Kumusta ka, John Carlos? Okay lang po. Okay lang. Babati lang. Bati lang mo lang. Good evening, ladies and gentlemen. Paano hindi ladies? Marami sa Bahala sila. Siya nga naman. Ito na, John Carlos. Ating pong tanong. Ay, ang mali ako. Ang tanong. Ang tanong. Ano ang mga pangunahing problema ang kinakaharap ng sektor ng tricycle at ano ang mga rekomendasyong iyong maibibigay upang matugunan ang mga suliraning binanggit mo? Thank you for that wonderful question. Ang mga problema lang po na kahit ko rekomenda is yung pagkakaroon ng mga pen sa kanya-kanyang mga pilahan upang sa ganun maprotektahan natin sa init o sa ulan ang ating mga pasahero at driver. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, candidate number 5, John Carlos G. Magana. Alright, partner. Tumako na tayo sa ating candidate number 6, Bilis ka na mga sinabi ka naman. from Matola. Siya si Joey Alegria. Also known as Alice Go. Bakit naman Alice Go? Alice mo! Pinagluloko pa nila. Pinagdito ko kanila, sinabi ka daw sa Alice Go. Ito yung tanong mo, hindi kita lulukuhin dito. Ang tanong. Pili ko ang pogi dito pag bukas na. Ito ang tanong. Ano ang katangiang mayroon ka na sa palagay mo ay magdadala sa iyo sa tagumpay sa patimpalak na ito? At bakit? Ulitin ko, ano ang katangiang mayroon ka na sa palagay mo ay magdadala sa iyo sa tagumpay sa patimpalak na ito? Muli po, magandang gabi sa lahat. Magiging mental block na tuloy. Mag-itin. Pasigot na kanina eh. Sapagkat meron bang tiwala sa sarili at lakas ng loob. Maraming salamat. Binibigay number 6. Activity number 6, Alice Go from Matola. Ito na. Candidate number 7, Alaysa, Alaysa Diyos, Alaysa Bayan, Alaysa. Okay. Siya po si Mr. Joel Paor ng Matola. Sir Joel, kumusta? Okay lang po. Ano ang masasabi mo sa kahirapan dito sa ating bansa? Masasabi ko kailangan natin magsipag. Huwag umasa sa tulong ng iba. Wow. May kalangkong hindi kayo ng tanong. Marami naman yan. Ginaginan ka. Kaya pala ganito yung asawa ni Sir kasi yung 14 na nila nandito. Oh, grabe naman. Hindi yan cortina. Ay, di ba yung 14 na? Bedsheet yan. Spell bedsheet. Okay, parang kita naman yung bedsheet. Kita oh. Masinin mo. Masinin mo, partner. Ay, sabi mo kasi kita kayo, hindi naman. Hindi, kasi butas-butas pala parang fishnet. Pero ang cute, diba? Wala pa lang kahit kaunting umbo. Oo.
Gulat na yung ano. Ang bubong kasi ng mic ang nakaka-ex. Uy, dalawa na yan. Ay, dalawang pinisus mo. Mag-sorry ka. Sorry po. Ito na ang tanong. Galingan mo, Eliza. Ako magbabasa? Okay. Ang iyong tanong, sa pag-ako sa patimpalang na ito, ano ang karanasan na naisin mo ang ibahagi sa mga anak mo sa hinaharap? Sa paglahok mo sa patimpalang na ito, ano yung karanasan na naisin mong ibahagi sa mga anak mo sa hinaharap at bakit? Salamat po sa napakagandang kakalungan. Ngunit mahirap ang kasabutan. Para po sa atin, ang nais ko pong ibahagi sa aking mga anak ay yung palampasan ko, yung aking limitasyon bilang isang mahinang loob na sabi ko noon sa aking mga kasama pag inaaya ako na sumali sa Binibining Tube. Sabi ko, kaya ko pa rin ako sa dahil, hindi ako masaligan. Kaya hindi ko kaya. Pero ngayon, napatunayan ko, isang napakataas na bakong na nakaharap sa aking harapan ay napagtagumpayan kong palampasan. Yun ang aming pagpara sa ating anak na ang dedikasyon ibang ng loob. Salamat. Ang galing! Ang galing mo, Eliza! Eliza Diyos! Eliza Bayan! Sa pagtanong mo, mga magiging anak mo sa hinaharap. Sabi ko, bakit mayroong mga anak sa likod? Dalawa. Pero kasi Sabi niya, mataas ang bakot sa aking harapan. Dinawin natin kung simento o rehas yun. maraming salamat ka rin at number 7, Mr. Joel Pabor. Bilis-bilisan na naman. Next, we have candidate number 8 from Bacricola. Eto na. Candidate number 8, Noel M. Si Noela. Kanina tinatanong kay partner, ano ito? Ang sabi ko sa kanya, stand ng flower base. Akala ko yun ang kapayan eh. Hindi ang tawag din ay banggal sa bigay. Ay, siya. Kapag may statement siguro. Ito kasi banggal sa braso. Okay. Yan banggal sa bigay. So, ano, sobrang talagang Mula ka naman ng tanong? hindi ko alam kung tawag ko talaga. Magkala ko ang pinagsuot niya, ang tawag dyan ay, ano, Ito? hindi yun mo nasa liit. Akala ko yung mga sa Africa, di ba? Parang Sa Egypt yun. Sa Egypt. Africa na. Sa Kanabaw. Ano ang tawag sa Kanabaw pag binilagyan ng ganyan? Oo. Yun yun. Okay, ang tanong. Kung may maisakay kang sikat na turista, saan mo siya unang dadalhin sa bayan ng Labuan? Maraming salamat po. Nagdamilo po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa napakaganda na katanungan. Kung may maisakay man po ako na sila sa turista, ay dadalhin ko po siya sa pinakamaganda na pasyalan dito sa bayan ng Labu. Saan? Una-una ko kita din siya sa bayan ng Labu. Magandang pasyalin. Sa Labu. Hindi sa ilog. Simbahan. Magandang May point. Simbahan. simbahan. Para po Mag-pray muna. maalis ang mga Kristo. Mag-pray. At pagkakapagtunguhan mo po sila ng maganda at makihatid po sa pagkaroon ng ligtas at maayos. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat at po naman ang ating binibini. Number 8. Number 8. Akala ko Labu District. Natin ko siya pinakamagandang pasyalan doon sa Ano si number 7?
at matagal pa natin. Sige, pumunod ka na. Iba na. Eksina. Maiksi. Ito ang tanong. Sa iyong palagay, alin bahagi ng katawan mo ang pinakamay silbi sa buhay mo at bakit? Sa iyong palagay, alin bahagi ng katawan mo ang may pinakasilbi sa buhay mo at bakit? Maraming salamat po sa magandang katanungan, Mr. PJ Utina. Magandang gabi po sa mga horado, sa atin pong mga politiko at tatakbong mga politiko ngayon darating na taong 2025. Ang aking pong sagot sa katanungang iyan, lahat po ng bahagi ng aking katawan ay importante po sa aking buhay. Kasi po, tulad ko po na namamasada, may mga driver po na kulang ang isang kamay, na kulang ang isang paa, na kulang ang isang mata. Pero kung ako po talaga ay pipilitin ninyo na papiliin ng isang bahagi ng aking katawan ang pinakamahalaga, yun po ay ang aking dalawang mata. Bakit po? Tulad po ng sinabi ko po kanina, may mga tricycle po, may mga nagdra-drive po na tao na ating pong mga kababayan ng PWD, wala po silang isang kamay. Nakakapag-drive po sila ng tricycle. Wala po silang isang paa. Nakakapag-drive po sila ng sasakyan. Pero pag ang iyo pong dalawang mata ang nawala sa iyo, kahit ano po ang runong mo sa pamamasada, sa pagdadrive, hindi mo na po magagamit ang kakayahang iyan. Maraming salamat po. Jared number 9, Erwin Itela. Thank you. Maraming salamat. Wala na akong masabi. Tawagin na natin, Binibini, number 10. Jared number 10 from Comanatola, Mr. Jason Antonella. Ano? Okay, siguro kami lang. Go. Sir Jason, sige. Ibigay ko kayo business. Ang tanong, paano mo pinapangalagaan ang iyong kalusugan bilang isang tricycle driver lalo sa mga pamora sa pamamasada ng tricycle? Nagmamadali. Thank you po. Ulitin natin. Ayan, ulitin ko po. Ayan. Paano mo pinapangalagaan ang iyong kalusugan bilang isang tricycle driver? Lalo na sa mga oras ng pamamasada ng tricycle. Bilang tricycle driver, Kalusugan. pinapakalaga ang aking kalusugan sa pagtamang oras ng pagtulog, pagkain ng maayos, at higit sa lahat, hindi magpapaboya sa anumang Bilang tricycle driver, pinapakalaga ang aking kalusugan sa pamamaraan ng hindi pagtulog ng maaga, pag-ehersisyo, at higit sa lahat, ang inom ng alak. Lahat talaga ng galing sa kanya. All those words coming from you, Ayan. Gawin mo talaga yan, Jay. Tulog ka ng maaga. Tapos, lumamig ka ng maayos. Pwede lang kumain ng maaga. Kumain ka ng maaga at matulog ka ng maayos. Tama na. Gagawin mo na. Pinipili number 11. Hindi mo papasok talaga. Number 11 from Comanatola, Mr. Jostado Pamesa Jr., also known as John John. Hi, John John.
Eto ang tanong, John. Sino sa mga kapwa mo kandidata o kandidato sa Binibining Chuper ang sa palagay mo ay kayang-kaya mong talunin ngayon? At bakit? Ulitin ko. Sino sa mga nandito sa stage na ito, sa mga kandidato sa Binibining Chuper ang sa palagay mo ay kayang-kaya mong talunin ngayon? Magandang po sa inyo lahat. Alam ko po ang hirap ng pinagdaanan ng bawat isa sa amin. Sa pagsasanay, pagpapractice, may natutumba. Pero iisa lang po ang kandidatang kaya mong talunin mo yung gabi. Yun po ay ang aking sarili. Sapagkat nalagpasan ko po yung gaba na akala ko hindi ko kaya gawin yung gantong batis pa lang na akala ko hindi ko kaya gawin yung gantong bagay sa buhay ko. Kaya kung may matatalo po akong kandidato ngayong gabi, yung po ay aking sarili. Wow! Galing! Maraming salamat. Galing naman yung kanya sumakbo. Number Si Seven. Number 11. Naalala ko lang kung paano nag-ilaw si Johnson sa akin. Ay, yung may sinasabi. Yes, the one home. Okay. Binibini number 12. Wow. Binibini number 12 from Obalatuda. Ronaldo ay Ronald N. Espina. Mariposa. Ronaldo ka na Ronaldo. Magandang gabi, Mariposa. Magandang gabi po. May mga papatingin. Binabati ko po ulit ang Labuhay News! Wala mga dating na sa dito. Walang sumagot tayo. Uno. Unod ng iyong tanong. Ang tanong para kay Binibini, number 12. Sa iyong palagay, may epekto ba sa inyong hanap buhay ang pagsulpot ng mga electric tricycle? Bakit? Sa iyong palagay, may epekto ba sa inyong hanap buhay ang pagsulpot ng mga electric tricycle? Bakit? Meron po. Bakit? Dahil nababawasan po ang ating mga commuter at isa rin po sila sa nakakadagdag sikip sa ating kalsada. Wala pa silang lisensya. At hindi po sa lahat, ay nababawasan po ang ating mga pasahero. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, Mariposa from Obalatuda. Binibini, number 12. Next time, tawagin mo po natin si Binibini, number 13. Masika Matoda, Dennis Pinito, also known as Paluma. Hello, sir. Kaya mo kaya masulat yan. Kaya mo kaya. Laking tao, no? Ito ang iyong tanong. Ayun yung mga tipong hindi mo pwedeng biro-biro. Ang tanong. Ano ang iyong pananaw sa pagtaas ng presyo ng gasolina at paano ito naka-apekto sa iyong hanap buhay bilang tricycle driver? Ulitin ko, ano ang iyong pananaw sa pagtaas ng presyo ng gasolina at paano ito naka-apekto sa iyong hanap buhay bilang tricycle driver? Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Question to. Masahin natin ulit. Ano ang iyong pananaw
sa pagtaas ng presyo ng gasolina at paano ito nakaka-apekto sa iyong hanap buhay bilang tricycle driver? Nakaka-apekto po pagtaas ng gasolina dahil imbis na sa pamilya na po ibibigay yung pagtaas, kahit po 125, pwede na pong maidagdag sana po yun sa pangpamilya na pang-araw-araw at sa pag-aaral ng mga anak. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Dennis Quinito from Pasito Matola. Our Binibini number 13, and this time we have our Binibini number 14. Representing La Auditola, Ronel Bananggoso. Siya ay si Lucy. Pangangapal kahit pa ng dikit. Lucy. Pick your question. Ang bilisan ang mag-pronounce. Seryoso. Ang tanong, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong karanasan bilang tricycle driver? Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong karanasan bilang tricycle driver? Sa akin po ng tricycle driver, ang natutunan ko po, ang pera pala hindi napakadaling kuhain. Paghihirapan mo. Kasi bata pa ako, binata pa ako, ang pera mapakabilis ng para sa akin. Kasi tinibili ng magulang ko. Nung ako'y po yung nagkapamilya, natutunan ko, pinamana sa akin ang tricycle ng aking ama, na ang pamamasada pala ay napakahirap. Mahirap kumita ng pera. Basta na kung may binubuhay ka na, yun lamang po ang may salamat. Maraming salamat, our Binibini number 14. Our next, we have Binibini number 15. From La Pulcatola, Rico Villafuerte. Pagod na yan. Nakilo na ng puso. Kaya pa Rico? Hindi na. Hindi na daw. Okay, kasi mamaya, madali na. Dali-daliin na natin. Isa lang. Narito ang iyong tanong. Ano ang mga magagandang kaugalian na nais mong ipamana sa susunod na henerasyon ng mga tricycle drivers? Ulitin ko, ano ang mga magagandang kaugalian na nais mong ipamana sa susunod na henerasyon ng mga tricycle drivers? Good evening to all of you. Ano ang magagandang kaugalian na nais mong ipamana sa susunod na henerasyon ng mga tricycle driver? Okay. Karamihan sa mga tricycle driver ngayon, ang unang nawawala sa kanila ay ang disiplina. Bakit? Ang disiplina ay kailangan natin manatilihin sa atin bilang isang mga tsuper. Dahil ang disiplina dito, unang-una, kung marunong ka sumunod sa batas ng trapiko, maliligtas tayo, makakaiwas tayo sa aksidente. Pangalawa, ang pagrespeto. Bakit pagrespeto? Dahil sa bawat pasahero ating naisasakay, kailangan ng respeto. Dahil lahat ng respeto ay ating makakamit kung tayo ay marunong magbigay ng respeto. At pag marunong kayo magbigay, syempre, bibigyan kayo ng inyong kapwa driver, pasahero ng respeto. At syempre, ang pagiging matapat. Kapag honest kayo, sabi nga, honesty is the best policy. And yun lang po, and thank you. Ayan, nandiyan po na natin po sa kanyang po naman question and answer portion. At syempre pa, pagsunod po niya ng pag-award ng certificate of appreciation para po sa ating mga kalakot dito pa rin po sa Binibini Chupera. And of course, ito po ang nila naman. Bayan ng lamang certificate of appreciation is hereby presented to in grateful appreciation of his active participation as contestant to the Search for Binibini Chupera 2020.